Isa sa mga unang kinikilalang Pilipinong pintor, si Juan Luna y Novicio ay isinilang noong October 25, 1857 sa mayamang mga magulang sa Badoc, Ilocos Norte. Si Don Lorenzo Guerrero, ang unang guro sa pagpipinta ni Juan Luna, ay madaling nakilala ang likas na talento ng binata at hinikayat ang kanyang mga magulang na ipadala siya sa Espanya para sa mga advanced na aralin sa pagpipinta. Umalis si Luna patungong Barcelona noong 1877 kasama ang kanyang nakatatandang kapatid na si Manuel na isang biolinista. Habang naroon, pinalawak ni Luna ang kanyang kaalaman sa sining at nalantad siya sa walang kamatayang mga gawa ng mga master ng Renaissance. Isa sa kanyang mga pribadong guro, si Alejo Vera, isang sikat na kontemporaryong pintor sa Espanya, ay dinala si Luna sa Roma upang magsagawa ng ilang mga komisyon. Ang kanyang mga talento sa sining ay itinatag noong 1878 sa pagbubukas ng unang art exposition sa Madrid na tinawag na Exposición Nacional de Bellas Artes o National Demonstration of Beautiful Arts. Mula noon, naging abala si Luna sa pagpipinta at gumawa ng isang koleksyon ng mga painting na kanyang ipinakita sa 1881 exposition. Ilan sa mga tanyag na likha ni Luna ay ang Spolarium, isang painting na pinasok niya sa Exposición General de Bellas Artes noong 1884 sa Madrid, kung saan nanalo ito ng gintong medalya. La Batalla de Lepanto, El Pacto de Sangre, Don Miguel de Legazpi at Gobernador Ramon Blanco. Noong December 8, 1886, pinakasalan ni Luna si Maria de la Paz Pardo de Tavera, kapatid ng kaibigan niyang si Felix at Trinidad Pardo de Tavera. Naglakbay ang mag-asawa sa Europa at nanirahan sa Paris. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki na pinangalanan nilang Andres at isang anak na babae na namatay sa pagkabata. Si Luna na mahilig magpinta sa kanyang asawa ay madalas na inakusahan si Paz na may relasyon sa isang Monsieur Dusac. Noong September 23, 1892, pinatay ng seloso na si Luna ang kanyang asawa at biyenan at nasugatan ng kanyang bayaw na si Felix. Siya ay inaresto at sinampahan ng mga kasong pagpatay laban sa kanya. Pinawalang sala si Luna sa mga kaso noong February 8, 1893 sa dahilan ng pansamantalang pagkabaliw. Ang hindi nakasulat na batas noong panahong yon ay nagpapatawad sa mga lalaki sa pagpatay sa mga hindi tapat na asawa. Inutusan siyang bayaran ang Pardo de Taveras ng halagang 1,600 prangko at 83 sentimo at karagdagang 25 prangko para sa selyo bilang karagdagan sa interes ng mga pinsala. Pagkalipas ng 5 araw, pumunta si Luna sa Madrid kasama ang kanyang kapatid na si Antonio Luna at ang kanyang anak na si Andres. Bumalik si Luna sa Maynila sa oras ng pagsiklab ng revolusyon laban sa Espanya. Sa kasamaang palad, noong September 16, 1896, siya at ang kanyang kapatid na si Antonio Luna ay inaresto ng mga otoridad ng Espanya at inakusahan ng pag-oorganisa ng isang revolusyon kasama ang Katipunan Secret Society. Habang nasa kulungan, nakagawa pa rin si Luna ng isang gawa ng sining, Ecce Homo. Nang siya ay patawarin ng monarkiya ng Espanya noong May 27, 1897 at makalaya sa bilangguan, agad siyang nagtungo sa Europa. Miyembro rin siya ng delegasyon sa Washington na nagpipilit na kilalanin ng gobyerno ng Pilipinas kasunod ng paglagda sa Treaty of Paris. Dahil sa kanyang damdamin para sa Pilipinas at sa mga Pilipino, nagpasya siyang bumalik sa Pilipinas noong December 1899. Gayunpaman, inatake siya sa puso at namatay noong December 7, 1899. Marami pang kwento ng nakaraan na humubog sa kasalukuyan ang ating babalikan sa ANKN. Araw ngayon, kwento noon. Ayan, yan yung kwento ni Juan Luna. Pero pangarap ko talaga makita yung Spolarium. Ganda yung Spolarium, pero kwento noon. Oh. Sabi talaga niya. Ay, ano ba yan? Grabe pala si Juan Luna, yung buhay ni Juan Luna. Ano? Yes naman. May mga natutunan tayo dito sa ANKN ngayon na hindi na ituro sa atin sa 4 na sulok ng silid-aralan. Oo nga, hindi madalas maikwento yan yung buhay niya as dun a sa Paris. husband. Yes. Oo. Parang Kung anong napanood ko na nangyari. lang yan sa isang documentary. Pero Oo. napakagaling nito, ano? Yes. Napuntahan mo na ba yung tahanan niya sa Badoc, Ilocos Norte? Hindi pa. I've been there. Oh, Oo. how was it? It's still a house. It's still standing. Really? Yeah, pero makaluma talaga. Ang ganda. Oo, maganda yung kinalakhan niya.
In fairness. Oo. Kumusta naman doon? Baka Mainit. mainit. Mainit sa Badok, Ilocos Norte. Hello nga pala sa mga taga Badok, Ilocos Oo, Norte. mga Sa taga mga Ilocos pamilya Norte. ni Luna. Oo. Syempre, ingat.